Praise God. Hallelujah. Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, napagpala po ba tayo sa ating mga awitin po? Praise God. Napakasarap po magpuri sa ating mga alapay noon. Sabi ko nga po dyan, kapag tayo sumasamba, ibigay na po natin yung pinaka the best papuri awit sa ating mga alapay noon po. Kasi di pa alam, diba? Ang buhay natin. Pero praise God naman sa biyaya po natin mga alapay noon. Mga awitin sabi, nakaka-challenge po yung sinabi ni Pastor Mike, ni Pastor Joshua kanina, na despite ng kanyang edad, ano po, na dapat nakaupo na lamang siya, maawit. Pero eto, kasi yung mga kabataan na medyo bata-bata pa, yung mga gandang boses, amen? So si Pastor Joshua po nag-aamon, gusto niyo pong maging kaisa sa worship team po, amen? Wala nag-amen. Wala Pastor, kumaga sa ano mo, sa hamon niyo po. So salamat po sa ating mga lapay noon. Ako pa ay nabigyan po muli ng pagkakataon upang makapagbagi po ng kanyang mga salita sa disipong papuri. So tayo po ay magpapatuloy po sa ating series, ano po, The Armor of God. At tayo po ay nasa pangatlo na po ng Shield of Faith. Wow, medyo lumaki na po ang ating Shield of Faith. Hindi na maliit, ngayon malaki na po. So salamat sa ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat na, ito pong Shield of Faith po ay pang-apat po na bahagi na kasuotan na dapat po ay taglay. Actually, taglay tayo itong dapat ng isang Kristiyano. Ang problema lang po natin, hindi natin alam na meron pala tayong kasuotan na pandigma na ibigay po sa atin ng ating mahalapan laban sa mga nagliliyab na palasupon ng kaaway. Okay? So tayo po na lahat at magbabasa po tayo ng kanyang mga salita po. Yan. Meron po tayong dalawang ano pa. So, I think, bago matapos ang Epeso, kabisado na po natin yung sandatang kaloob natin mahal na Panginoon. So, salitan po tayo, pangunahan ko po at sundan niyo po ako. Verse 10 sabi po dyan, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Paglabanan niyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nagkipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa papawid. Kaya't gamitin niyo ang kasuotan ng pandigmaan mula sa Diyos. Sa gayon, makakadala kayo sa pagkipaglaban, pagdating ang araw na sinalakay ng mga masama. Upang pagkatapos ng labanan ay magtagumpay kayo nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Suot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Sabay-sabay po tayo. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng Diablo. Sirit as pray once again. Amang Diyos na banal, takilang purihin ka o Diyos sa pagkakabasa po ng iyong mga salita. At ayaw mo pa noon sa umaga ito, sa pagpapatuloy po namin na pag-aaral po ng iyong mga salita. Ibaba mo pa yung Jesus, ang iyong banal na Espiritu. Tabihan po ang bawat sa amin na bawat salita na mamumutawid at mapag-aral po namin sa umagang ito, ito po ay magsibing pagpapala, kalakasan po ng iyong pananampalataya upang sa gayon ay mapagtagumpayan po namin anumang mga pakanak ng Diablo sa buhay po ng bawat isa. At ako po na gamitin sa umagang ito, O Diyos. Itago mo sa likuran, na tunay nga po, Diyos, kung sarili kong kakayanan, ako po'y walang magagawa. Apart from you, I can do nothing, O Diyos. Kaya Panginoon, patuloy ko pong inaan niya ng banal na Espiritu na ibabaon po sa akin, ipuso po sa akin sa iyong abang lingkod na wala pong ibang naasahan, kundi kay lamang, O Diyos. At sa bawat sa panugat, tabi man kami Panginoon, upang sa gayon, kami po ay makapag-focus lamang sa iyong mga salita. Anumang disturbance, anumang panggagabala po ng kaaway upang hindi kami makatuon sa pakinig po ng mabuting balita. Ito yung winawasak po namin sa pangalan ni Jesus. At ayang Panginoon God na sa umagang ito
sa pag-aaral po ng mga salita. Wala pong ibang may taas, wala pong ibang madakila, kundi kailangan po Diyos ka. Panginoon, sa umagang ito, ibinabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat pagsamba ng sa Panginoong Yesus at magsabi ng Amen. So balik na po, tayo po ay nasa pangatlong series po ng ating pong pag-aaral na patungkol po sa Shield of Faith. At ito po ay pang-apat, sabi ko kanina, na sandata na ibinigay po ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya. Na dapat, ito po ay lagi ating suot-suot. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing merong Bible study, hindi lang tuwing merong prayer meeting. Dapat, everyday, ito po ay dala-dala po natin. Amen po ba mga kapatid? So, yung po kay Pastor Joshua, sino po nakalala kay Pastor Joshua? So, how faith become a shield to a Christian? So, paano ba sa isang ating pananampalataya ay naging panangga natin laban po sa kaaway po natin? At kay Pastor Sally naman po, how do we use the shield of faith in our daily battle? So, paano ba magagamit yung panangga natin, ating pananampalataya sa pang-araw-araw po ng pagkipagdigma laban po sa mundong ito, laban po sa ating kaaway na hindi po natin nakikita. At mapapansin din po natin, di ba, sa nagdang preaching po, pang-apat na po tayo. Yung unang-una, ano po yung una? Belt of truth, breastplate of righteousness, pangatlo, shoes for preparation for the gospel of peace. Ha? So, ang tatlo po yan ay nakapix po yan. Kung bakit, kung suot nyo ito na yun. Pero yung pang-apat po natin ay mumabol. Kasi ang kaway po natin, hindi po natin alam kung saan nanggagaling. So, lagi po kanina, ang kaway po natin ay spiritual, hindi po natin nakikita. At ang kaway po natin ay hindi lang isa, kundi marami po. Kung binasa po sa Banaytas yan, I think mga 3 o 4. Pero, hindi po sila mga ordinaryo lamang. Lahat po sila may by ranking. Kung sa sundalo, by ranking po sila. At yung po ang ating kinakalaban araw-araw po. Sabi ko kanina, dapat ang isang Christian, laging dala-dala. Lagi tayong handa sa pagkipaglaban. Kasi anytime na matakip ang ating kaaway, okay? 1 Peter 5:8, lagi nag-aabang lang po ang kaaway po natin at naghihintay po sa atin na tayo po ilapahin niya. Kaya mga kapatid, sa umaga ito, sabihin niyo po sa mga katabi, pinagpala ka sa umaga ito. Yeah. Release the blessing mo from God. Amen, mga kapatid. At mapapansin po natin, di ba, sa atin 16, diyan po tayo mag-focus. Lagawin niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng dyablo. At reset pa kayo masahan natin. Ayan. Isa pa. Ayan. Kung makikita po natin dyan, di ba sa Roman Empire po, yung shield, buti nga pinalitan na, medyo malaki na eh. Ang buong katawan po yan ay, ano po, cover, nakatakpan po. Ayan po yan, oh. At sa, according to gulo-gulo, okay, ang ginamit po nilang ano dyan na sa Roman Empire po, hindi po basta-basta na ano, na panangga lang. Ano po yan, may plywood na medyo makapal po siya, kahoy. Hindi lang siya isang kahoy lang, kundi 2 patong po yan. Nasa gitna, papagitna po ng glue. At sa harap po yan, perang may metal po yan. Na para pag tumama yung pana, hindi siya kagad tatama dun sa sundalo o sa kawal. Kundi magbabounce lang po yan dun sa shield. At rest, isa pa. Yan. At mapapansin po, yung nagliliyab na palaso. So, nung Friday ko po naisip na dito ni Sister Vivian, bakit pwede naman na palasog lang? Pana lang po. Pero pag may kasamang apoy, yung palasog. Naisip niyo po yun?
Bakit may kasamang apoy yung palaso? Okay. Kasi yung pong palaso, kapag tumama po, may kasamang apoy po yan, automatic kapag tinamanas ang kawal, pag tumama yung palaso, dahil may apoy, masusunog ang kanyang buong katawan. So, ibig sabihin, sa isang Kristyano, dapat ang pananampalataya po natin ay hindi lang basta pananampalataya. Dapat makapal na makapal ang ating pananampalataya. Kahit anumang anumang palaso dumating sa atin, kahit yung nagliliyab, hindi po basta-basta, although, merong epekto ng kaunti. Pero dahil sa ating pananampalataya, dahil sa matibay na pananampalataya po natin, kaya po nating mapatay yung palaso na nagliliyab. Okay. So, ang tanong, paano? Yan. Ang tema po sa umaga ito, how we can strengthen our shield, our faith against the flaming arrows of the evil one. Paano ba natin mapapalakas, Brother Raymond? Paano ko ba mapapalakas ang aking pananampalataya? Na kapag tumama sa akin ang pana ng kaaway, kung atake ng aking kaaway, ay kaya ko pang tumayo. Hindi ako basta-basta may gugupo nito. Sabi ko, kung nakaroon ko mga preaching, ano yun eh, parang basic foundation po ng ating preaching. Strengthening, di ba? Dahil po tanda mga kapatid, wala po sa tagal po sa haba ang pag-isang Kristiyano. Hindi po preacher, pastor, ay hindi na po tayo babagsak. Sabi ng salita ng Panginoon, First Corinthians, di ba? Huwag mo akalain na ikay matatag na sa ating pananampalataya. Baka isang araw, isang araw ay mabuwal po tayo. So, kaya kailangan natin palaging malakas ang ating panangga. Dapat palaging malakas ang ating pananampalataya. Laban doon po sa mga nagliliyab, naglalagablab na mga pana po. Laban sa kaaway po namin. Galing sa kaaway. So, paano nga ba, Brother Raymond? Sabi nga lang kanina, di ba, may mga sample. Bakit yung mga tagal ng Kristiyano nadala pa rin ng kaaway? Nahulog sa pagkakasala, nandulupaypay, napapagod, umaayaw. E paano yung mahina pa sa pananampalataya? Paano yung mga bago pa lang sa pananampalataya? Paano sila malalabanan nila yung mga nagliliyab na palaso ng kaaway? So, kaya natin palakasin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya natin patibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Para namang klase ng atake, sumapasin nyo kanina yung illustration mo po na sa picture, hindi lang isang pana yun, marami yun eh. Okay, isa, napagtagumpay mo, dalawa, okay, tatlo, okay. Paano pagsabay-sabay? Paano kapag sabay-sabay ating atake ng kaaway? At kung mahina pa ang ating pananampalataya, kung mahina pa ang ating pananggat, pagkatulan din ng kaaway. So, okay, tuloy po tayo. Saan niya pa kayo mga kapatid? Yes, God. So, we can strengthen our shield, faith, against flaming arrows of the evil one by pakibasa nga po mga kapatid. So isa po yung sa pamaraanan, mga kapatid, para tumibay po ang ating pananampalataya. Para tumibay po yung ating panangga laban po sa kaaway. Dapat, sa pagsunod po sa ating mga Panginoon, ang ating pananampalataya po, walang iba na katulad lamang sa ating Panginoong Jesus. Hindi kay pastor, hindi kay sister, hindi kay brother, hindi kay preacher, hindi kung kanino man kung sino magdala sa inyo dito. Kundi dapat sa Panginoon lamang. Laging tandaan po, sabi po ng Jeremiah yata, di ba? Yung kakamali, sumpain ang sino man nagtitiwala sa tao. Dapat sa Diyos lang po tayo magtiwala. So dapat pagsulbuhan sa kalooban ng Panginoon. Dito sabi ng Brother Bert kanina, sa magulo na mundo natin ang puno ng tukso,
dapat nakapokus lang po tayo sa Panginoon Jesus. Hindi kung kaliniman, hindi sa nakapaligid natin, hindi sa katabi natin, kundi sa Panginoon lamang po. Alam po yung mga sa kutsero, yung sangkabayo, sa kalesa, sinakasi ng kalesa dito. Kalesa. Yan. Yung kabayo po doon, meron pagkatawag ng tapa, oo. May harang po yan sa sa kanyang ulo. Anong purpose? Ba't may harang yun? Para sentrong tingin. Para yung kanyang pagtakbo, ay, tama po yun, nakadiretso lang. Hindi siya lilingon kasi wala siya ibang nakita eh. Kasi kung walang harang yun, may nakitang damo yun, ibig na pupuntahan, iba magpuntahan, mapapalayo. So magalit yung kutsero, paano mapapalo yung kabayo? Bakit? Walang harang eh. Kumbaga kung saan bumabaling yung kabayo. Pero sa ating Kristyano dapat, nakapokus lang po tayo sa Panginoon. Sa umaga ito, kanino ba nakatuon ang ating paningin, ang ating puso sa umaga ito? Sa Panginoon ba? Dapat sa Panginoon po. Kasi siya lang po ang ating ang maging ganap ang ating panampalataya dahil sa ating Panginoon Jesus po. So wala pong iba. Kaya kung ano man mga pandaray ng kaaway, bulong-bulong sa ating mga kaaway, sa ating ng kaaway, kung tayo po ay nakapokus lamang sa Panginoong Jesus, hindi po magwawagi ang kaaway natin. Pero, kung ating pananampalataya ay nag-aalilangan po tayo, madali po tayo mawawala or manghihina. Sabi ko nga ba yun sa sa isang Kristyano dapat lang sa paglingkod po natin, di ba? Walang iba kundi ang Panginoon lamang po. Doon po tayo nakadepende. Hindi po sa galing ng tagapagturo, hindi sa talino ng tagapagturo, hindi kay brother, kay sister, kundi sa Panginoon lamang po. Siya po ang kaganapan po ng ating pananampalataya. So yung mga preacher, ginagamit sila bilang instrumento. No. Mga tagapagturo ng Bible study, leader, ministry, sila nagagay sa atin. Pero, alam ko, nasa atin pa rin po ang pag-desisyon. It's a matter of choice, it's a matter of decision. Kung itutuloy ba natin ang ating pagtakbo kasama ang ating mga Panginoon, nakapokus lamang tayo sa Panginoon Jesus, o sisigway tayo. Ano ba sabi po ng Biblia? Hebrew 12 verse 2. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inilenta na ang kaya ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Panginoon. So, maalala niyo po kung ilang taon nag-ministry ang ating Panginoon. 3.5 years nag-ministry po ang ating Panginoon. Ibig sabihin, simula ng I think 30 hanggang kamatayan, naglingkod siya. Dapat sa ating mga Kristyano, sabi mo ang Kristyano, kaya ako po para sa akin, personally po, yung salitang magpapahinga, kung yung po sa iba, kung okay lang po sa inyo, pero sabi po magpapahinga po sa gawain. Dahil pa natin mga kapatid, nasa pagpahinga po natin, tayo pa rin ipapakatuloy. Kasi sa pagpapahinga po natin, isa sa maging daan ng kaaway, para ibagsak po tayo sa ating pananampalataya. Kasi po ang bagay po yan, ng kalugtong po niya, yung mga heroes of faith po natin. Although yung mga heroes of faith po natin, sila David, Moises, yung mga sa Old Testament, lahat ng po sila, hindi mo po sila mga perfecto. Lahat po sila nagkasala sa harapan ng Panginoon. Pero, meron silang maganda kung nakita sa karakter. Na despite na kanilang nagawang kasalanan, nandun pa rin ng paglapit sa Panginoon. Bakit? Kasi nakatingin lang sila sa Panginoon eh. Nakatingin lang sila sa kaligtasan na nagpumula sa Panginoon. Isa po sa kapamahalan po natin para tayo po ay mapatatag ang ating pananampalataya, okay?
by fixing our eyes on Jesus, the perfect of our faith. At alalahanin po natin na tayo po meron pong hinihintay na pag-asa. Ano? Kasi kung, alin po ba yung pag-asa na tutuloy po mga kapatid? Hindi pag-asa na galing paging dating. Yung pag-asa ng time will come po. Kapag tayo po ay naging matibay sa ating pananampalataya, hindi tayo bumitaw hanggang wakas. Yung kaligtasan po, take note, ang kaligtasan po natin ay individual. Kasi sabi ko kanina, dapat nakapokus lang po tayo sa Panginoon. Hindi sa iyong asawa, hindi sa kapatid, hindi kay brother, kay sister. Sa Panginoon lang po. Kasi ang tao po, sumasablay, pero ang Panginoon po, hindi po. Siya po ang maganapan nating pananampalataya po mga kapatid. Okay? So bakit? Brother Raymond, why do we need to fixing our eyes to Jesus? So paano nga ba? Ba't kailangan ko na ipon lamang aking paningin sa Panginoong Hesus? Okay, letter A. Because He is the only one who overcome the grave and rose again. Siya lang po ang bukod tangi na nagkatawang tao na muling na namatay at muling nabuhay. At yung kung ba't tayo nandito sa umagang ito, dahil sa ating pananampalataya, kasi yun po inaasahan po natin mga kapatid. Na kapag tayo po binawian ng buhay, at kapag totoo ang ating pananampalataya, kung ano po ang nangyari sa Panginoong Hesus, yan po rin po ang mangyayari sa atin. Di ba, namatay siya at muling nabuhay ng 3 araw. Pero kung sa pagsunod po natin, hindi po tayo nakatuon sa ating Panginoong Hesus, yung muling pagkabuhay, I think, yan maranasan. Kung iba, kaya bumabaling ang ating paningin. Diba? Pero sad to say, dahil nga nabuhay pa sa mundong ito, so maraming Kristiyano po ang naliligaw ang kanilang paningin. Nasa tamang daan na, dahil di masyado nakapokus, nawawala sa paglilingkod. Marami po tayong mga, alam niyo po yung 3 kalaban natin, SSS? System of the world, sistema ng mundong to. Okay, anong sistema ng mundo to? Kayamanan, trabaho, negosyo, pagbahay, kaibigan. Sila pa maging dahilan para po tayo maagaw ang ating paningin sa takbuhin po natin. Satan, yan po, yung pagkakalan sa gamitin mga taktika niya. At pangatlo, yung sarili po natin. At isa sa pinamugit po, minsan, sarili po natin. Minsan yan, nasisisipan si Satan eh. Satanas. Kahit po naman kinalaman sa Satanas, pero dahil sa decision natin, siya napagbintangan. Pero tayo dapat kasi doon. So dapat nakapokus lang po tayo kasi then time will come, meron po tayong pag-asa na hinahanap po, na hinahangad sa ating mahal na Panginoon. Okay, ang sabi po ng salita ng Panginoon, 1 Corinthians, parusa sa gumagawa ng kahalaan, tama ba? Nakalinga sa akin, sige ate ba sa ito ba? Sige ate pa mga ate sa 15. Sige ate sa ito. Ayun, 15, 15. Kaya na sa 15, mag-type mo 15. 15 niya, nakalimutan ito eh. Sorry po, grammatical error lang po. Okay? So, basahin po dyan. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan inyong pananampalataya. Sapagkat ibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin
Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya nagpakita kay Pedro at sa kasalabing-dalawa. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon-tipon. Marami sa kanila buhay pa hanggang ngayon, subalit patay ng ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kauli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakamahamak sa mga apostol, hindi nga ako dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan kabuluhan ang kaloob nito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahan loob ng Diyos na sa akin. Kaya, maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniwalaan ninyo. So, yun po parang pagtago po ni Apostol Pablo sa kanyang pangaral po. Pero gusto po makita natin itong mga kapatid, na dahil po sa pag-asa na ibigay po sa atin, through our faith, Jesus Christ, and tayo welcome po, pag ito ng panahon. Pagkatapos ay mamatay, tayo po ay muling magbubuhay. Kung totoo ang ating pananampalataya. At maging totoo lang ang ating pananampalataya kung ang ating paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ay nakatuon lang sa Panginoong Hesus. Right? Letter B. Why do we need to fix our eyes on Jesus? Because only Jesus was able to defeat the deception of the enemy. Siya lang po ang bukod tangi na napagtagumpayan ang pandaraya po ng kaaway. Remember po yung Matthew, dahil doon nakaraan. Yung panlugspo ng Diablo kay Satanas. So pasahin nyo lang po sa banyo, medyo mababa po yun. Pero, paano napagtagumpayan ng Panginoon yun? Despite of hunger, gutom siya. Then, 30 days and 30 nights walang kain, puro prayer. Pero nagawa niya mga pagtagumpayan ang kaaway sa pandaraya po niya. Dahil po sa salita ng Panginoon. Dahil nakapokus lang po siya kung ano ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Hanggang kamatayan po. Sa ating mga bilang isang Kristyano, kung gusto namin mapagtagumpayan ang pandaraya po ng kaaway, dapat po tayo ay fully equipped ng kanyang mga salita. Ang ganyan po ng Panginoon doon, it is written, ayon sa nasusulat. Sa pamagitan po ng salita niya, doon po tayo tumitibay. Doon po tayo tumatatag ating pananampalataya. Kaya napakalaga po ng mga kapatid ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Napakalaga po. Kung tayo may mahina sa memorization, ako po, tiyatag po sa akin sarili, mahina po sa memorization. So, bilang tagapagturo, napakalaga po sa akin. Kasi mamaya may magtanong sa akin, kung wala akong alam na verse na bibigay, problema. Pero kung tayo po mahina sa memorization, mag-lead po tayo ng salita ng Panginoon sa ating mga dingding. At araw-araw balikan mo yun. At sa pamagitan po ng mga salitang nasa letter sa ating isipan, ito rin po ang gagamitin po ng panlabang po. Panangga natin sa kaaway. Letter C. Why do we need to fix our eyes on Jesus? Because only Jesus was able to defeat the world. Walang ibang nagtagumpay po sa takbo ng mundong ito, kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Siya ang pambukod tangi. Walang iba. Okay. Kung ba't napakalaga po nito na tayo po sa ating pagsunod. Yung si Jesus nga, di ba? Ba't nagkatawang tao siya? Okay? Okay, nandun tayo. To save the lost,
para iligtas ang mga taong makasalanan. At pangalawa, para ipakita din po sa atin na kaya din po natin mapagtagumpayan ang anumang pandaraya ng takbo o sistema ng mundong ito. At mangyayari lang po yan kung tayo po ay nakatuon sa Panginoong Hesus. So sabi ko nga, nakakalungkot na minsan ang mga Kristiyano dapat, sabi nga, kiniklaim po natin na we are victorious Christian. Tama? At ang araw po ng linggo ay para kanino? Sa Panginoon. Asan yung iba? Trabaho? Okay na. Sabungan daw. Yung po, sabungan daw. Okay. So, we are victorious Christian. Okay? Araw po ng linggo, kapahingaan po ng Kristiyano, katagumpayan ng isang Kristiyano. Asan ka ngayong linggo? Kaya nga, bumaba ang Panginoon. Kaya nga siya nagkatawang tao para ipakita sa atin na kaya din natin mapagtagumpayan ang takbo ng mundong ito. Although mahirap, lalo sa mga kontraktor, lalo sa mga negosyo. Kasi pag linggo, andun ang kontrata, andun ang mga kliyente na ipag-usap. Kung si Jesus po, yan po. Na despite ng nagdaanan po, okay? Kasi patuloy po yan sa Ate Lassie pagbaba. Yan. Sinasabi ko sa inyo upang sa inyong pag-isa. Tayo po ba lahat ay nagpag-isa sa Panginoon Hesus? Amen. So dapat kung ano ang kaisipan meron Jesus Christ sa kanyang pagsunod, yun din po dapat ang kaisipan po natin, mga kapatid. Kung tayo po ay tunay na nakipag-isa sa Panginoon Hesus. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pag-ipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ibig sabihin, malinaw po, na pagtagumpayan po ng Panginoon ang sanlibutan. Ang takbo ng mundo ito. Yung kanyang po ang pinagdaan na persecution po dyan, kahirapan, na pagtagumpayan po ng Panginoon yan. Bakit? Kasi po, nakapokus lang po siya kung ano ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoong Ama. At tayo lahat po ay mayroong responsibilidad. So sabi nga niya, dahil tayo po nasa about shield of faith, kaya po natin mga kapatid. Basta ito lang po natin, okay? Huwag babaling ang paningin sa takbo ng mundong ito. Kundi ito natin sa Panginoon. At huwag po tayo magagala mga kapatid. Kasi meron po tayong kakampi, meron po tayong katuwang. Diba? Sino katuwang natin? Yung Banal na Espiritu nasa atin po. Siya nag-guide po sa atin, siya nagsabi po sa atin, itong gawin mo, itong iwasan mo. Kapag araw ng linggo, sa Panginoon ka. Kapag araw ng linggo, 9:30 ang service, dapat 9:30 andito ka. So balik naman tayo dun sa habitual lake. Yun tayo napalayag dun Sa habitual kala ko, nakarami ng palayag Kristiyano, habitual lake. Pero hindi pa pala. So balik naman tayo, para naman tayo nakaawan sa sarili natin. Okay? So mga kapatid, fix our eyes into Jesus, the perfect of our faith. Bandang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Okay. Sa mundo natin, maraming pandaran ng kaaway, mundo, marami pong panunukso. Pero kung tayo po nakapokus lang sa Panginoon, tiyak na tayo po ay magtatagumpay. How can we strengthen our shield faith against the flaming arrows of the evil one? Number 2 po. We can strengthen our shield faith against flaming arrows of the evil one by, pakibasa nga po. Sa pamamagitan po ng patuloy na pagdalo sa mga gawain ng Iglesia po. Isa po sa pamaraanan kung bakit tayo tumitibay, tumatatag sa ating pananampalataya. Kaya every announcement po dito, from Monday to Saturday, Sunday, meron pong gawain ng Iglesia po natin. Anong purpose? Para tumibay po sa ating pananampalataya. Para natin tumatag.
paano kung Sunday goer lang tayo? Paano titibay natin pananampalataya? Although, kailan pa rin magsimba palagi. So sabi ko nga, kapag meron kayong mga hindi naintindihan, hindi naunawaan, hindi kayo pwede magtanong sa pastor, sa preacher, habang kituro dito. Pero sa mga gawain po like Bible study, doon po tayo makapag-interact. Doon po tayo makapagtanong. At sa pamagitan ng katanungan yun, doon po lalong tumitibay ating pananampalataya. Doon po lalong tumitibay ating pananggap. Dahil tayo po mismo ang nakatuklas. Po ba? Pero, kung Sunday goer lang po tayo, sad to say, mga kalman po, ito mga katotohanan. Paano titibay ating pananampalataya? Bakit hindi namamalayan at ang ating pananampalataya naandap-andap na? Ano po sabihin po sa ng Panginoon? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, katulad ng ginagawa po natin. Sunday service, gaya na nakasaya ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So nararamdaman po ba malapit ng pagbalik ng ating Panginoon Jesus? Ang mundo po natin pasama na po ng pasama. Yung mga dating matuwid ang kanilang pananampalataya, nawawala na po sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. May mga Kristiyanong maandap-andap na po ang kanilang pananampalataya. Kaya sabi ko kanina, yung pagpahinga sa gawain po, yung po ang maging daan po ng kaaway para po tayo ay manginat sa ating pananampalataya. Kasi meron pong purpose yan. Sa pamagitan po ng pagkinig po sa salita ng Panginoon, sa pamagitan po ng pag-aaral sa salita ng Panginoon, doon natin lalo nakikilala ang Panginoon. Doon tayo tumitibay, tumatag ating pananampalataya. Paano kung wala tingin natin Bible study, Sunday service, fellowship? Paano na tayo? Paano tinigclaim na tayo, we are victorious Christian? Malabong mangyari tayo magtagumpay. Kasi bakit walang feeding ng salita ng Panginoon? From Monday to Sunday, ang gawain po natin. Ilang Bible study center po yan. Saan na ibang Kristiyano? Okay. Why do we need to attend church activities? Ba't kailangan ba, Brother Raymond? Letter A, for our spiritual growth and learning. Sa pamagitan po ng pagdalo po natin ng mga activities ng ating iglesia, doon tayo lalong tumitibay sa ating pananampalataya spiritually. Bakit? Kasi doon po natin mas lalong gagalugad ba? Na para sa kayamanan, ang salita ng Panginoon, ang kayamanan po hindi basta nakukuha. Binubungkal po yun, pinaghihirapan po yun. Lupa, bato, buhangin, bato, bago makuha yung kayamanan talaga. Ganun po salita ng Panginoon. Hindi tayo lalago. Kung Sunday, sabi ko, maganda po yung Sunday go, hindi ko inaako. So, dagdagan po mga kapatid. Atin po tayo mga gawain. Kung tayo po ay maraming panahon sa mundo, dapat mas marami po tayong panahon sa Panginoon. Amen po ba? Hindi pa ba kayo mga kapatid? Yung bilang-bilang ng palakas sa plangkang ating mahal na Panginoon. Right. At hindi lang po yan, doon po tayo mas lalong natututo. Kaya sa pagat po ng gawain, hindi lang tayo nakikinig, hindi tayo nagbabasa, kundi inuunawa po nating mabuti ang salita niya. Parang isang karne po. Yung baka po, di ba kasama ang baka? Ang baka po, pag kinain po natin, di ba basta pwede lulukin niyang bigla, mabubulunan ka. Hindi mo malalasahan ang sarap ng baka kung sisip-sipin mo lang. So, kailangan mong dahan-dahanin ng pag-uya para manamnam mo ang lasa ng baka. Gutom na kayo? Di ba? Okay, ganun po sa salita ng Panginoon. Kailangan din pagbulay-bulayan, kailangan mag-tend ng mga gawain for our spiritual growth and learning. Doon po isa sa pamaranan, doon po itibay ang ating pananampalataya. 2 Timothy chapter 3 verse 16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at
pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian. Okay, so sa pamagitan pala ng salita ng Panginoon, sa pagdating mga gawain, okay, nalalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ito siyang magpapalaya sa atin. Okay? Sa pagsaway sa kamalian. So sa pamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamagitan ng pagdalo natin mga gawain, doon natin nalalaman ang ating mga pagkakamali o pagkakasala. At sa pamagitan ng pagdalo ng mga gawain, dahil merong gawain ng pagkakasalita ng Panginoon, doon tayo napapalalahanan na mahalaga pala ang pagdalo ng gawain. Sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yung palang purpose, mga kapatid, kung bakit kailangan nating dumalo ng mga church activities. Okay? Para maituwid po tayo, para malaman ng katotohanan. At makasunod tayo ng ayon po sa kalooban ng Panginoon. 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Okay? Ang paggawa po ng mabuting gawain po, like po sa sagot ng gawain, ay hindi lang po trabaho ng mga pastor, ng mga tagapagturo ng Bible study. Lahat po tayo ay mayroong responsibilidad. Okay? Kasi kung hindi po tayo maging ganap, kung hindi tayo mag-atin ng mga gawain, sa maging lang po tayo sa pamagitan yung mga likong gawain pa, kalimutan po natin, iwaksin na po natin yun, mga kapatid. O lumahirap, pero kung totoo ang ating panampalataya at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kaya pa ating gawin yung mga kapatid. Kaya po ba? Amen. Okay? Why do we attend church activities? To encourage each other. Para magpalakasan po tayo. Diba? Sa pagtin mga gawain nyo, hindi lang yung tagapagturo, hindi lang yung tinuturuan ang natututo, kundi kahit yung mismo magtuturo, like po sa palako, sa pagturo po sa inyo, ako po mismo ang natututo dito. Ako po mismo ang unang tinuturuan po ng Panginoon. So yung natutunan ko po from the God, ito yung binabahay ko lang po sa inyo. Pero, ang desisyon nyo po ay nasa inyo pa rin. At isa po sa layunin po kung bakit natin matid ng mga church activities to encourage each other. Sabi ko nga, mahal niyo po sa mga katabi sa ngayon o sa loob po natin iglesia, ilan tayo? 70, 80? Merong isa dyan na merong pinagdadaanan. At sa pamagitan ng testimony kanina, President Pinanay Betty, kahit naiiyak na po siya, hindi siya nahiyak dahil parandakan, ipagsabi kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanya. So sa pamagitan nun, napapalakas po tayo. Ay kung sila ni Betty, kung si Pastor Joshua na kaya niya, how much more pa kami na medyo bata pa. Yung pong purpose, kung ba't kailangan tumatin mga gawain, magpalakasan po tayo. At hindi po tayo makapalakasan kung hindi po tayo matin mga gawain. Lahat po tayo ay meron responsibilidad. Galatians chapter 6 verse 2 po. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin bawat sa gayong paraan ay matupadin niyo ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin pala, sa pagtutulungan po natin, okay, kung meron pong isang kapatiran, okay, ano po yung nagkasala kasi dyan eh. Huwag mo i-condemn, kundi ilipat mo siya, kaya mo pagtagupan yan. Iyan mo siya kaliglig sa gawa ng English, halika sama ka kapatid, Bible study, prayer meeting, fellowship. At kapag ang isa pong mananampalataya na mayroong pinagdaanan, o sabi natin na aandap na po ang kanilang pananampalataya, dahil sa dami nga ng palaso na umatake sa kanya, okay? At ito po ay nabalik pulat sa panang Panginoon Hesus. Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Pero kung tayo po mga Kristiyano mismo ay walang gagawin, kung tayo po mismo ay manatili lamang sa ating comfort zone na tinatawag, kawawa lang po yung mga kapatid natin na nangihinang sa kanilang pananampalataya. Marami po sa, di po lahat. Tayo po ay iba't ibang level ng pananampalataya sa ngayon. Okay? Iba po tayo. Ating pananampalataya. Hindi porket nasa gawain palagi,
Hindi porket nasa simbahan palagi, hindi porket leader palagi, ay matatag na sa kanilang pananampalataya. Meron po dyan mahina pa po. Meron po dyan ginagamit din po siya ng kaaway. At kapag nakita po natin yun, okay, tulungan po natin siya, mapagtagupay niya yun. Yung po ang layunin kung bakit kailangan matin mga church activities for spiritual growth, okay, magtulungan po tayo sa pasanin po natin. Especially sa pamilya po natin. Kasi tayo po nakakalam sa pamilya natin kung sino nanghihina. Okay? Why do we need to attend church activities? This is the mandate of God. Utos po ito ng Panginoon natin. Balikan ko, kanina yan, Hebrews 10:5. Huwag nating kaligtaan. Ngayon, kung hindi po tayo dadalhin ng ating gawain dahil utos yun ng Panginoon, ano natin? Disobedience. Kasi utos ng Panginoon yan eh. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain katulad ng iba na ginanakasan ng iba. Dahil sa hindi tayo matin ng gawain, mas naging priority natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito, okay? Wala na. So, disobedience tayo sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Hindi natin nasunod ang kalooban ng Panginoon. Yan. Sa po sa kapamalaan ng pangalan tumibay sa ating panampalataya, we can stand our shield, faith, against flaming arrows of the evil one by continuing to attend church activities. Okay? Sikapin po at mga kapatid. May pagkakataon ko po. Pangatlo, we can stand our shield, faith, against flaming arrows of the evil one by, pagkibasa nga po, pious trials. Isa po sa pamamaraan. Sa pamagitan po ng iba't ibang klase ng pagsubok nating pagdaanan, doon po tayong mas lalong tumitibay sa ating pananampalataya. Doon po tayo tumatatag sa ating pananampalataya. Dahil po sa pagsubok na iba't ibang klase. Kasi kung walang pagsubok, di mo natin malalaman kung asa na ba ako ngayon. Asa na ba ang level ng aking pananampalataya. If a Christian, mga kapatid, take note, na wala pong pinagdaan ng mga pagsubok sa ngayon, magtaka na po tayo. Sila, even Jesus Christ dumampo ng mga pagsubok, persecution. Meron nga po nung isa po doon ng Bible study, ayaw niyo pong tanggapin yung paghihirap. Ikasama po sa pagligid po natin yan. Jesus Christ nga, dinanas yun eh. Tayo pa kaya? Natagasunod lamang niya. So kung pagdaanan natin yung Panginoon Jesus, yun din natin pagdadaanan. Pero, bandang dulo, asan si Jesus Christ ngayon? Nasaan ang Panginoon Jesus natin ngayon? Nakaupo sa kanang trono ng Diyos. So kung tayo po ay harap sa iba't ibang klase ng pagsubok, doon po tayo tumitibay ang ating pananampalataya. Santiago, chapter 1, verse 2-4. Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na naging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So ibig sabihin pa, ang purpose po ng pagsubok na ating nagdaan sa ngayon ay para po tayo tumibay sa ating pananampalataya at malaman natin kung asa na ba ako ngayon? Asa na ba ang pananampalataya ko ngayon? Nasa level 1 pa rin ba? Nasa level 2 pa rin ba? O umangat na ng kaunti, level 5 na? Ang mahirap nito, baka matag tayong Kristyano, baka nasa level 1 pa rin tayo. Malaking katanungan po yun. Diba? At isa hanggang wakas, ibig sabihin, habang tayo po ay nabubuhay, kasama na po talaga natin ang iba't ibang klase ng pagsubok. Di ba may iwasan yan? Nga lang, sad to say, maraming Kristiyano ang bumibitaw sa kanilang pananampalataya dahil di nakayanan ang problema o pagsubok na pagdadaanan.
pagsubok po mga kapatid, ay huwag natin gawing negatibo. Kundi gawin yung positibong pananaw po natin. Kaya ba na rin isang kapatiran po sabi, pag mayroon siya kagitan, alam ko, may blessing na darating. Tama po yun. At kapag tayo po yun, Brother Raymond, di naman tapos-tapos na pinagdadaanan ko sa ngayon, baka may itinuturo lang sa atin ng Panginoon. Baka may itinuturo lang sa atin ng Panginoon na hindi natin nakikita. Ang nakita natin, yung sarili natin. Pero, ang itinuturo ng Panginoon, kung ba tayo dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, di natin nakikita yun. Pero kung thinking po natin, ay salamat sa pagsubok. Dahil kapag nalagpasan mo ito, ay lalo na akong tumibay. So, pagkatapos ng pagsubok, expect mo na meron pang mas dating na pagsubok na mas mabigat. Bakit? Napagtago ka ng isang pagsubok eh. At sa pamagitan nun, naging matibay siya. Naging matatag ka sa ating pananampalataya. So, dapat harapin po. Huwag natin tatakbuhan ng pagsubok. Huwag natin tatalikuran ng pagsubok. Kasama po yan. Kundi harapan natin ito kasama ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin labang po yun. Labang po ng Panginoon natin. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Andyan ang Panginoon, andyan ang kanyang mga salita, andyan ang Banal na Espiritu. Natutulong po sa atin, parang pagtagumpayan po natin ang lahat ng pagsubok. At take note po mga kapatid, ang pagsubok na pinagdadaanan ngayon ay temporary lang po. Hindi ang pangmatagalan. Right? Why do we need facing various trials? To strengthen our faith. Sa pamagitan po yan, ay po'y mapalakas sa ating pananampalataya. Letter B. To rely God's help and power. Bakit kailangan, Brother Raymond? Para lagi po tayong aasa. Sa Panginoon lamang kapag tayo po ay dumanas po ng iba't ibang klase ng pagsubok. Ito may mabigat, kumagaan, di ba? Natatanda yung sinabi ng Pastor sa akin nakaraan? Di ba sinabi niyang ano? Yung swipe lang? Pag may sakit, health card. Tama ba? Dahil ang pundo ng health card ay marami, imbis na lumapit ka sa Panginoon, health card kagad. Suwasan na ang pag-asa natin sa Panginoon Hesus. Kung nakasa lang tayo sa health card. Pag may kunting karamdaman, imbis na manalangin, punta sa doktor, check up. Kaya tayo nakadepende. Sa pera na, yan sa Panginoon, sa doktor na. Dapat sa Panginoon tayo umasa. And power. Sa dahilan ba't natin pagdaanan po ang mga pagsubok para lagi tayong umasa sa kapangyarihan po, sa tulong po ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung di pa dadaanan yan, okay, doon ka na asa sa sarili mong kakayanan. Matthew, chapter 5, verse ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen? Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aanugin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahan nila ng daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mamalis sa puso sapagkat makita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Take note, kapayapaan po ha, hindi po distraction. Sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig. Sino po inuusig dito? Nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ano pate? Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng unang kasama ng pawang kasinungalingan. Sino ito nakaranas po ng persecution? Sino pa nakaranas ng sinisiraan po ng kanilang bahay? Even inside the church member, sinisiraan po. Mapalag po kayo kapag ito pinagdadaanan nyo. Meron pong gantimpalang makang upag sa sabi. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ay inyong gantimpala sa lahat, sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Gusto ko makita dito. Right.
Pinagpala po ang sino mang umaasa lamang po sa tulong ng Panginoong Hesus, sa tulong at kapangyarihan po ng Panginoon. We are so blessed mga kapatid. At pinagpala kayo sa umaga ito dahil nandito po kayo sa umaga ito. Inuna niyo po ang Panginoon kesa sa mga bagay-bagay sa mundong ito. So, sayang po sa mga kapatid na wala sa ngayon sa umaga ito. Dahil next week po, iba na po ang tema. Hindi na nakuha yung mensahe. Hindi na po pwedeng ulitin. Although, makaparod nila sa YouTube, kay Brother Chris. Hindi na makita yun. Pero yung po pinaka-mensahe po sayang. Mas maganda po kapag sila po ay nandito. Ano pa? Yan po. Pang-apat po. We can strengthen our shield, faith, against the evil one by, ano nga po? Communicating with God. Ano yung ibig sabihin communicating with God? So dapat tayo po ay lagi nakikipag-usap sa Panginoon. Sa pamagitan po ng pagkipag-usap po natin sa Panginoon, doon po tayo tumitibay ang ating pananampalataya. Sino mga magulang dito? Magulang. Sino may mga anak? Ang mga anak niyo po ba, kinakausap niyo po sa bahay na? Dapat ganun po tayo. Bilang ang mga anak ng, sino mga anak ng Diyos? Nasaan po kay Maya? Limit po mga anak po kayo ng Diyos. Bakit? Kayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. At dahil tayo mga anak ng Diyos, so sabi ko kanina, example, ama, magulang at anak, dapat tayo mga anak, lagi nagipag-usap po sa Panginoon. Sa pamagitan ng ano? Prayer! Sino nanalangin dito? Please God po sa mga nanalangin. Sa mga hindi, ibig sabihin, hindi natin pinapahalaga nating abang nasa langit. Sa Biblia po, kinakausap po tayo ng Panginoon. Prayer, kinakausap po natin ang Panginoon. Napakahalaga po ng panalangin. Sa pamagitan po natin panalangin, doon po tayo naidudulog. Ating mga pinagdaanan po ngayon, doon po tayo tumitibay. Remember po, yung mga heroes of faith po natin, David, kapag siya po ay halos mamatin sa hirap sa mga pag-uusig sa kanya, ano ginagawa niya? Nananalangin palagi, malapit sa Panginoon. Bakit? Doon lang siya umaasa sa kayang gawin ng Panginoon sa kanya. Nandun ang kanyang pagtitiwala. Eh kung tayo mga Kristyano, hindi tayo nananalangin, hindi tayo ipag-usap sa Panginoon, paano tayo tutulungan ng Panginoon? Eh kung tayo mismo walang oras sa Kanya. Tapos kung makahingi tayo, wagas. Gusto, magic, kanya kagad. Diba? So mga kapatid, mahalaga po sa atin bilang sa mananampalataya. Kasi ito po ay, sabi ko kanina, napaka-basic po. Kasi tayo po ay nasa digmaan na po natin. Ang problema, paano natin makapagtibay natin pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. So yan po, sa Matthew po yan, hindi ko papabasahin yan. Yung po nalangin si Jesus po dyan. Nung siya pa ay nasa wasak po ng malapit na mamatay, kasap niya po kanyang mga lagad. Sa was pong yan, wala siya ibang ginawa kundi manalangin ng manalangin ng manalangin. So ganda po tayo mga Kristiyan dapat. Kung tayo po ay meron pagkitahanan at kung tayo po ay aandap-andap na sa ating pananampalataya, anong gagawin natin? Manalangin po tayo. Hingi po ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Hindi natin makakamtan ng tulong ng Panginoon kung hindi po tayo nanalangin. Okay? So okay, andyan yung mga elders, pastors, maripag-pray po tayo. Pero huwag asa lahat sa kanila. Tayo kung dapat nang gumawa ng ganito. Kasi personal po ito. Ang laban po natin ay personal. Individual po ito. Hindi mo pwedeng iasa sa kapatiran ang laban natin kinakarap. Tayo po mismo ang dapat tumarap ito. Tayo po prayer ni Jesus Christ. Huwag mo silang ilayo, kundi ingatan mo sila, protection mo sila. Panginoon. So, ibig sabihin, tayo, we are protected by God. So, ang kailangan natin, patibayin yung panangga natin ating panampalataya. Okay, conclusion po natin. How we can strengthen our shield, faith, against the flaming arrows of the evil one?
by fixing our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. 2. By continuing to attend church activities. 3. By facing various trials. 4. By communicating with God. Sa pamamagitan po, at yung marami po yan, marami pong kapamaraanan para tumibay po ang ating pananampalataya. So sa apat pong yan, titibay po tayo dyan. Para pag dumating yung mga palasok ng kaaway na nagliliyab, hindi po tayo basta masusunog. Mayroon tayong panangga, yung shield of faith na nagbubulat sa Panginoon. At laging tandaan, ang laban natin ay laban po ng Panginoon. Kasama natin siya dito. Hindi tayo iwan o pababayaan. Yung pong pangako po ng Panginoon. Kaya lang, isang matter of choice. Kung ikaw ba, o tayo ba, o ako ba, ay magpapatuloy o hihinto. So tayo po na lahat, at tayo po manalangin. Hallelujah. So Lord, Amang banal at dakila mga kapatid sa lahat, sa mga ito Diyos, kami po tayo nagpupuri. Kapasalamat po sa iyong ginawa po sa akong kalagitnaan. Maraming salamat po Diyos sa salita mo na tunay nga po panagad na hindi ka patapos sa iyong mga buhay. Nasa pamagitan po ng iyong mga seta, dito kami tinuturuan kung paano po kami maging matibay, matatag sa aming panampalataya. Dumating man ang iba't ibang klase na pag-atake po ng kaaway, kung kami po ay manatili na laging nanalangin, na laging nakipag-usap po sa inyo, na nakatuon lamang po ang aming paningin, ang pagsulpo namin sa inyong kalooban, sa inyong Panginoon Jesus. Hallelujah. At kinakailangan po harapin ang mga problema, iba't ibang klase ng problema. Salamat o Diyos, dahil dyan po kayo, at sa pamagitan po ng pagdalo sa mga gawain ng aming iglesia, ay doon po kami tumitibay, tumatatag sa atong pananampalataya. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa salita mo. Pagpalain ito sa buhay po ng bawat isa na hindi lang po namin ito napakinggan, narinig. Bagkus ito po ay tumimo sa iyong puso, sa iyong pong kaisipan, at ito po ay may isagawa po namin upang sa gayon, anumang pandaraya po ng kaaway, ito'y kaya po mapagtagumpayan dahil kasama ka po namin sa laban na ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong ginawa po sa iyong kalagitnaan. Kaya marapat lang, naibalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papuri para sa pagsamba sa Panginoon Jesus at magsabi ng Amen.